Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest Weather Today forecast. Narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Yung low pressure area na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility ay huling namataan sa laing 275 kilometers kanluran ng Coron, Palawan. Nananatili pong mababa yung tsansa nito na maging bagyo at nakita din po natin na yung movement nito ay pakanluran or palayo dito sa ating kalupaan. But for today, magdudulot pa rin po ito ng mga pag-ulan dito sa area ng Kalayaan Islands. Kaya patuloy pa rin pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan. And ito pong LPA na ito ay nakapaloob din sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto pa rin sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kung saan kung ikukumpara po ng mga nakaraang araw, less na po yung mga pag-ulan na mararanasan natin na dulot ng ITCZ dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ngunit meron pa rin pong posibilidad ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Kaya naman pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, yung northeast monsoon o amihan naman ay nakakaapekto pa rin sa extreme northern Luzon at magdadala pa rin po ito ng mga may hinang pag-ulan or pag-ambon sa area ng Batanes. And bukod po dito sa mga weather systems na ito, yung low pressure area na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility, kaninang alas 2 ng umaga ay isa na pong ganap na tropical depression. Huli itong namataan sa layong 1,430 kilometers silangan ng northeast Eastern Mindanao. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 45 km per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 55 km per hour. Ito po'y kumikilos pakanluran sa bilis na 15 km per hour and sa kasalukuyan po ay wala pa itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So for today po at bukas or ngayong undas, ina-expect po natin most of the country makakaranas pa rin po ng less na mga pag-ulan, maliban na lamang nga po dun sa mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Kaya po pag-iingat pa rin and kapag tayo ay lalabas, huwag pa rin po natin kalilimutan yung pananggalang po natin dito sa mga pag-ulan nito. But expect po natin by Monday kung saan po yung mga kababayan natin ay nagsisibalikan na from mga probinsya or galing po from this long weekend. Expect po natin malaking bahagi po ng ating bansa ay makakaranas po ng maulan hanggang sa masungit po na panahon, lalong-lalo na dito sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Dulot po nitong approaching na bagyo and also sa malaking bahagi din po ng Luzon na posibleng dulot ng trough or extension nito at ng shear line. Kaya naman po paghahanda para sa ating mga kababayan. At para nga po dito sa latest forecast track analysis ng minomonitor natin na bagyo sa labas ng ating area of responsibility, generally, ngayon po ay kumikilos ito pa west-northwestward at posible po itong pumasok sa loob ng ating area of responsibility bukas ng umaga or ng hapon. Kapag po ito ay nasa loob ng PAR, ang papangalan po natin dito ay Tino. And nakita po natin generally, pag nasa loob ito ng PAR ay kikilos naman ito pakanluran patungo po dito sa may silangan ng Visayas at Mindanao. Ang possible landfall po natin ay over sa Eastern Visayas or Caraga area by Tuesday morning. Ngunit kapag po nagkaroon ng pagbilis sa pagkilos itong bagyo nito, posible pong by Monday evening ay maglandfall na po ito dito sa mga areas na ito. And between Tuesday and Wednesday naman, nakikita natin na tatawirin nito itong Visayas and Mimaropa area. And by Wednesday onwards naman ay nandito na to dito sa area ng West Philippine Sea. In terms of intensity naman po, patuloy pa rin mag-i-intensify itong bagyo na to habang binabaybay pa rin yung Philippine Sea. And possible po na bago ito maglandfall ay mag-intensify ito into a typhoon category. So malakas po yung hangin na dala nitong bagyo nito, kaya naman pumuli paghahanda po para sa ating mga kababayan. And also, medyo may mataas pa po yung uncertainty netong track and yung other scenarios po natin dito sa bagyong ito. Kaya kailangan din po natin i-consider etong cone of confidence na tinatawag po natin, kung saan sa mga susunod po na araw or oras posible pong maging mas mataas yung track or mas mababa po yung track netong bagyo nito. Kaya naman po patuloy pa rin mag-antabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa.
At sa kasalukuyan nga po ay wala pang epekto etong bagyo na ito sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit bukas po ng umaga or ng hapon, posible po tayong magtaas na ng wind signal number 1 sa area ng Eastern Visayas at Caraga. And nakita po natin na yung highest possible wind signal na maaari po nating itaas ay wind signal number 4. Samantala para naman po sa mga malalakas na pag-ulan, possible po by tomorrow evening or Monday morning, magsimula na pong maramdaman yung mga malalakas na pag-ulan na dala nito. Mostly, magsisimula po yan sa area ng Eastern Visayas and sa silangan din po ng Mindanao. Samantala, ang gale warning naman po natin ay posible din nating erase na by Monday morning sa area ng Eastern Visayas at Caraga. Kaya muli po ngayon pa lamang sa mga areas na nabanggit po natin or sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ay paghahanda po para sa ating mga kababayan. Sa kasalukuyan po, wala tayong nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa may northern seaboards ng ating bansa, maging dito din po sa may eastern seaboard ng northern at central Luzon kung saan po magiging katamtaman hanggang sa maalon yung lagay ng ating karagatan. At para naman sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, magiging maulap pa rin po yung kalangitan. May mga kalat-kalat na pag-ulan pa rin pong mararanasan dito sa area ng Cagayan. Dulot po ito ng shear line. Posible pong hanggang sa mga malalakas pa rin yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Kaya naman pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan. Samantala, for the area naman ng Bicol Region at Mimaropa, may mga isolated pa rin pong mararanasan na pag-ulan dulot ng easterlies. And dito naman sa Metro Manila, dulot ng ITCZ. And dito naman po sa Metro Manila and sa nalalabing bahagi po ng Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap din po yung ating kalangitan. Posible pa rin yung mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot po ng mga localized thunderstorms. Kaya kapag tayo ay lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, dito naman po sa bahagi ng Palawan, lalong-lalo na dito sa area ng Kalayaan Islands, meron pa rin po tayong mararanasan ng mga pag-ulan na dulot ng LPA. Samantala, sa buong bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ngayong araw magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Posible pa rin yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot ng ITCZ.